magsimula sa ating gawain. Basahin ko muna po ang Awit 107, verse 1. Kanyang kaputihan, tayo pa tunay nga po nila mga maraming salamat sa araw nito na kami ay muli mong tinipon at sama-samang dudulog sa inyong harapan ng may pagpapakumbaba upang ikaw ay mapapurihan, maparangalan at mapasalamatan sa lahat ng pagpapala mo at kabutihan mo sa amin. Salamat po Ama at napagtagumpayan namin kami sa panambahang ito na ang lahat ng aming gagawin ay makapagbigay sa inyo ng kasiyahan at kaluwalhatian na maipadama namin sa iyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Naway gabayan niyo po ang aming buting Pastor Ed na Palan na siyang gagamitin niyo sa papapayag ng inyong banal na salita. Pag-aaralan ay aming maintindihan at maunawaan. Naway ang bawat katuruan at aral mo ang maging sandata namin at doon kami kukuha ng lakas sa panahon na kami ay pinanghihina. Ang lahat ng mga katuruan mo at higit sa lahat ito ay maisabuhay namin at maibahagi na din namin ito sa aming mga kapatid na hindi pa lubos na nakakakilala at nagpapasakop sa iyo. Panginoon, naway patuloy po na ikaw ay manahan at maghari sa aming buhay. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na buhay, Diyos na tunay na kailanman ay di magbabago sa kanyang mga pangako, ngayon at magpakailanman. Kaya't marapat lamang na maibalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba sa ngalan ng inubugtong natin na si Yeshua. Amen. Magandang ilan po sa atin dito ang ligtas ngayong umaga? Amen. And ligtas tayo, and as Proverbs 18:10 says, the Lord is a strong tower. The righteous will run in and they will be saved. We are all saved this morning, so we will give all our glory to our God, our God. For the Lord is a tower, and He gives me the power to tear down of the enemy. In a difficult hour, He will and bring the powers of darkness underneath my feet. Once again, for the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the Lord. The Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Most High. Sing the name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The righteous run into it. You sing glory to the name of the Lord. To the name of the Lord. Glory to the name. Lord.
name of the Jesus is the name. Is the name of the Lord. Jesus, you do. The name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. And you are. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. Celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Jesus, risen. He is risen. He is risen. Come on, celebrate. Once again, He is risen. And He lives forevermore. He is risen. Risen. Come on, come on and celebrate. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Hallelujah. We celebrate the resurrection of our Lord. For you save us. We highly exalt your name, O Lord God. Hallelujah. And as Psalms 148:13 said, let them praise the name of the Lord, for His name alone is exalted. His glory is above the earth. No name of Jesus. Name of the Lord. But the name of Jesus is worthy of glory and worthy
exalted, far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted, far above the earth. Give glory and honor and praise unto His name. No other name but the name of Jesus. You alone. No other name but the name of the Lord. Yes, oh God. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. Yes, Lord, He is exalted far above the earth. Give glory and honor and praise unto His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power. We sing once again. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor, is worthy of glory and worthy of honor, is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of Hallelujah. We worship you, Lord God. Hallelujah. I will give thanks to Thee, O Lord, among the people. I will sing praises to Thee among the nations. For Thy steadfast love is great, and His great to the heavens, and Thy faithfulness to the ground. Be exalted, O God, above the heavens. Let Thy glory
exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Sing once again. I will give thanks to thee, O Lord, among the people. I will sing praises to thee among the nations. Yes, Lord. For thy steadfast love is great, He spread to the heavens, and thy faithfulness to the clouds. Be exalted, Lord, exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth, Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He reigns from power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He reigns from power and love. Our God is an awesome God. We sing, our God is an awesome God. He reigns from heaven above. With wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. With wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God.
2 Corinthians chapter 9, verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Let us pray for our tithes and offering. Heavenly Father, we acknowledge that everything we have comes from you. Thank you for your provision. You always provide for us and fulfill our needs. We are incredibly thankful and we rejoice giving you praise. And as we bring our tithes and offering, we do so with a cheerful heart, recognizing you as our provider. We thank you for your endless provision. We give freely and not from compulsion, for there is nothing we could give that matches your glory and majesty. Bless these gifts, that they may be used to advance your kingdom, support our church, and bring hope to the world. We give back to you, trusting you to bless our obedience and multiply our resources. For your glory, in Jesus' name we pray. Amen. What can I give you? What can I bring? God will be pleasing to my King. Not just a part, I'm lifting up my everything. Well, it's all I have to offer. I have two hands, one heart for you. Two hands, that's what I need to. I give to you. What can make me
For my grace in this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Salamat po. Purihin ang salita ng Diyos. Salamat po sa mga choir na patuloy na naglilingkod sa Diyos. Bago tayo magsimula mga kapatid, tayo muna po ay sumandaling yumuko. Manalangin sa paanan ng ating Panginoon. O aming Diyos na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat. Lubos po kaming nagagalak, Ama, sapagkat dinala mo kami na magmuli sa lugar na ito, sa panambahang ito, upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maparangalan ka, maluwalhati ka, at mapasalamatan namin sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti, kumikilos, buhay na Diyos, kumakatagpo sa lahat ng aming mga panalangin. Salamat po, Ama. Narinig mo ang aming mga panalangin. Kinakatagpo mo kami sa tamang oras, sa tamang panahon na loobin mo aming Diyos. Salamat po sa iyong mayamang biyaya sa amin. Salamat sa kagalingan na nararanasan namin ng iba't ibang mga karamdaman. Ngunit naririyan ka, aming Diyos at dakilang manggagamot. Ginagabayan mo kami, iniingatan mo kami. Gumagamit ka ng mga taong tutulong sa aming mga pangangailangan. Marami pong salamat, Ama. So umagang ito, Panginoon, itataas ko sa iyo na magmuli ang iglesyang ito. Ano man ang mga pinagdadaanan namin, O Diyos, iba't ibang mga problema, pagsubok sa aming buhay, katagpuin mo kami, Panginoon. Pagpalain mo kami sa lahat ng aspeto ng aming mga pangangailangan. O Diyos, marami pong salamat. Ama, itinataas din po namin sa iyo na kapag sumasapit po ang unang linggo ng isang buwan, muli namin gugunitain, aalalahanin ang banal mong
hapunan. At ang dalangin po namin, patuloy ka pong mangusap sa puso, isipan ng bawat isa sa amin. Tunay o Diyos, na ikaw po ang nakakasaliksik ng aming puso. Ikaw lamang sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay na may kabanalan sang-ayon sa iyong kalooban. Ama, pagpalain mo po ang tinapay na sumisimbolo ng iyong banal na laman. At ang laman ng saro, ang alak na sumisimbolo ng iyong banal na dugo. Pagpalain mo ang lahat ng ito, aming Diyos, at ikaw po ang maparangalan sa araw ng pagsamba namin sa iyo sa umagang ito. Ito po ang aming nakakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. May iikot po sa inyo, no, na tinapay at saro po. No? At ang tinapay po na siyang sumisimbolo ng banal na laman ni Kristo. At ang laman ng saro, ang alak, ang banal na dugo ni Kristo. Mga kapatid, bago po natin tanggapin, naalala ko lang po yung mga paalala ni Apostol Pablo na muli po natin aalalahanin kung paano natin karapat dapat na ito po itanggapin. Pakinggan niyo lang po ang aking babasahin. Ang banal na hapunan o tinatawag ding hapag ng Panginoon. Ini-imagine ko po yung mga alagad, yung disipulo, yung mga kapanahunan na yun. Nasa harap nila ang Panginoong Jesucristo. Ano po? Naaalala ko lang po. Banal na communion. Pagpipira-piraso ng tinapay o tinatawag na sostasena at iba pa ay isang makasaysayang pagsunod sa ipinag-uutos ng Diyos na ating alalahanin magpakailanman. Ito rin ay isang mataimtim na pagsasadula sa mayamang biyaya ng kaligtasan na naranasan ng mga Kristiyano o lupon na mga tagasunod ni Kristo. Hallelujah. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo sa krus, na siyang simbolo ng mapagbigay na pag-ibig ng Diyos, na siyang sentro ng gawaing ito. Ayon sa aklat ni Pablo na kanyang isinulat sa unang Korinto, Kabanata 11, talatang 26, maliwanag na binibigyang kahulugan nito ang mapagmahal at makapangyarihang kamatayan ni Jesus at ang kanyang maluwalhating pagbabalik, mga kapatid. Karaniwan ang banal na hapunan ay ginaganap tuwing unang linggo ng buwan pagkatapos ng mensahe na ating naririnig
Samantalang ang iba naman ay nagdaraos nito sa tuwing may pagtitipon ang mga kapatiran kahit anong ay hindi dapat maging sanhi ng pagkakabahabahagi. Bagkus, tayo po'y binibigkis ng iisang pananampalataya, iisang espiritu at iisang katawan ni Kristo. Hallelujah. Nitong palakasin ang ating hangarin na magkaisa sapagkat sinasalamin din ito ang bagong tipan na ating pakikipag-isa sa Diyos at sa mga kapatiran sa pamamagitan ng katawan at dugo ni Kristo. Kaya po ang Diyos na banal na nagsagawa ng lahat ng ito, dapat din tayong maging banal at tapat sa Diyos. Hallelujah. Tinatawagan ko po yung mga tatay, yung mga kalalakihan na maglilingkod po sa inyo, mga kapatid, at alalahanin niyo po ang tatanggapin ay banal. Hallelujah, Lord. Ama, pagpalain mo po ang iglesia ito. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Brother. Brother.
Pakinggan po natin ang salita sa ngayon kay Apostol Pablo na isang tinawag ng Diyos bilang apostol. Sabi po sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 3, talatang 23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko sa Panginoon. At ibinigay ko sa inyo. Susunod na talata. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating isubo ang hawak nating tinapay. Susunod na mga talata. Habang hawak niyo po ang sarong, ang alak na sumisimbolo ng banal na dugo ng Panginoon. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-ala-ala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin ang laman ng saro. Sa huling talata, pinapabot ni Apostol Pablo, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin po ang pagkabasa ng banal na salita ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, iikot po sa inyo ang mga tatay at kukunin po yung mga paraphernalia ninyo. Amen. Salamat sa Panginoon. At habang kinukuha po, umiikot sila, natutulungan po kayo ng ating mga kamanggagawa. Aking pong inaanyayahan na tumayo ang ating bisita, si Kylie Morillo. Tayo ka po. Ayan. Salamat na lang kapatid. Makakaupo ka na. Welcome ka sa gawain ng COG Bacoor, Church of God World Mission Bacoor. Okay, purihin ng Diyos. Ha? Mga kapatid, pinili tayo ng Diyos para makipagtipan sa Kanya, sa Kanyang banal na pagtitipong katulad nito. Hallelujah. Purihin ng Diyos po, Aming Diyos, ang kahilingan po naming Ama, magministeryo ka po sa aming kalagitnaan. Malaya na makakilos sa aming mga buhay ang Santong Espiritu, ang iyong mga salita. Salamat po, Ama. Ikaw po ang aming dakilang guro na siyang nagtuturo sa amin sa lahat ng aming gagawin o iisipin, Panginoon. Salamat po
Sa iyo ang papuri, Amang Banal, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, kung naaalala niyo po, no, yung mga nakalipas po nating pag-aaral, ay muli, meron po tayong mga babalikan, ano? Instruction po ang Diyos through Apostol Pablo dito po sa aklat ng Efeso. Babalikan lang po natin yung Ephesians chapter 12. Kung papaano po, no? Kung papaano ang Diyos po ang kumikilos sa atin. Hindi tayo po ang kumikilos para sa Diyos. Kung hindi ang Diyos ang kumikilos para sa ating lahat. Upang pag-isahin tayo, no? Sa iisang pananampalataya, mga kapatid. At ang Diyos po, kung naaalala yung nagbigay siya ng iba't ibang mga kaloob sa ating lahat. Mga kapatid, balikan po natin, no? Allow me, pag ipahintulot niyo po, na balikan ko po ang verse 11 po ng chapter 4. Punta tayo, kapatid. Kung paano nagkaloob ang Diyos Amang nasa langit sa bawat verse 11, kapatid. Punta ka lang sa verse 11. Kung ano ba tong kaloob na ipinamahagi ng Diyos sa ating iglesia. Ang mga tinawag, yan binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at guro. Meron po ba niyan sa iglesia natin? Laksan po natin ang sagot, no? Amen. Okay. Ako po'y nagkakaedad na. Sa ayaw natin sa maniwala o sa hindi, nasa po mga kapataang lalaki at medyo may edad na lalaki at medyo senior na po. Sabi diyan po, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga ang iba'y mga pastor at guro, tagapagdala ng mensahe ng Diyos. Na mga taong mga kapatid, makatulong bilang amang gagawa niya. Amen? Okay, sasabihin ko ang isang iglesia. Kayo ba'y may nang tayo po ay isilang sa mundo, may nalalaman na po ba tayo? Wala po kaming nalalaman. Ang instruction ng Diyos, humakbang ka lang. Pasulong, hindi paatras Ayaw ng Diyos ng paatras. Gusto niya pasulong ang iyo.
commitment na sino po ba ang malaman natin ang Diyos? Hindi po. Na siya nating gabay. Amen po ba? Wala tayo. Kami po ay humakbang lang. Nag-commit. Nakita po ba ng Diyos ang ating nakita ng Diyos? Hallelujah. Kitang-kita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, ko po, no, na nasa likod po ng aking Biblia, tawag ng Diyos. Hindi ka makakasagot eh. Hindi ka makakasagot agad-agad. Pero sabi po sa 1 Peter chapter 5, beginning verse 1 to 4. Sa matatandang mature, binabanggit ito yung mature. Natulad ninyo bilang saksi sa mga ang unang ang kawan ng Diyos na pinagkatiwala sa inyo, gawin ito ng maluwag sa inyong kalooban at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Hindi bilang Panginoon ang inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan at pagparito ng Panginoong pastor ay tatanggap kayo ng maluwalhating korona, di kukupas magpakailanman, mga kapatid. Napakabigat po. Sa totoo lang po, mabigat ang panunungkulan natin sa Diyos bilang mga pastor ng iglesia. Ang pastor ay kaloob ng Diyos sa iglesia. Sabi po sa Efeso Kabanata 4, talatang 11. Sa Bagong Tipan, ang salitang pastor ay salin sa lengguaheng poimen, salitang Grego, na ang ibig sabihin ay pastol o tagapangalaga ng kawan ng Diyos. Tayo po, no, bilang isang katawan, isang lupon ng mga mananampalataya, isang namumuno at tagapangasiwa ng iglesia o samahang lupon ng mga Kristiyano. Maraming talata sa Biblia ang binabanggit tungkol sa pagpapastol o pastor ng isang kawan. Ngayon mga kapatid, pakinggan niyo po ang ibig sabihin. Hindi ko po alam kung sino po yung tinatawag ng Diyos para gawin, tugdin
ang ginagawa ng ating senior pastor, ng associate pastor, assistant pastor, o mga manggagawa ng Diyos. Hallelujah. Tinawag ka ba upang maging pastor? Taas po ang kamay. Ulitin ko po ha. Tinatawag ka ba ng Diyos na maging pastor? Nakita niyo po. Walang malakas na loob na katulad na Esaias. Na sinasabi ni Esaias, ako po, Panginoon, ang iyo pong ipadala. Narinig niyo po yan? Kataga sa sinulat ni Esaias po. Tinawag ka ba upang maging pastor? Paano nga ba matitiyak ng isang mananampalataya na siya ay tinatawag ng Diyos upang maging isang pastor? Maaaring makatulong po ito, no? Pakinggan niyo lang po, no? Subalit, kung tiyak natin na tinawag tayo ng Diyos na maglingkod sa Kanya, bilang pastor, magkakaroon tayo ng lakas at kakayanang tuparin ang ating tungkulin sa araw-araw. Tingnan niyo po, no? Wala naman talaga tayong alam. Ngunit humakbang lang tayo. Nag-commit. Bakit po sa panahon na ito? 2.5 dekada, 25 years, na magkatuwang kami ng ating senior pastor sa gawain. May alam po ba kami? Nung kami humakbang? Wala po, mga kapatid, sa totoo lang. Alam ng Panginoon yan. Kaya bilang pastor, magkakaroon tayo ng lakas at kakayanang tuparin ang ating tungkulin sa araw-araw. Ayon nga kay Apostol Pedro, kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon ang siyang magsisilbing gabay upang hindi tayo matisod, hindi magkasala, sapagkat ipinapaalam ng Panginoon ang kanyang salita sa inyo na mga tinawag para magpastor. Hallelujah! Ang salita ng Diyos po ang gagabay sa atin. Hallelujah. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. 2 Peter chapter 1 verse 10, ang ating katiyakan na tayo'y tinawag ng Diyos ang magbibigay sa atin ng katatagan sa gitna ng mga paghamon at pagsubok na haharapin natin sa ating pangangalaga. Sa kawang ipagkakatiwala sa atin. Kaya nga, napakahalagang alam at tiyak natin na tayo nga ay tinawag sa ministeryo bilang pastor o pastor ng kawang ng Diyos. Paano natin malalaman at matitiyak na tayo nga ay tinawag na magpastor? Titiyakin natin na po. At sinasabi ko po, malaking tulong po ito sa atin na hindi natin namamalayan kung paano tayo tinutulungan ng salita ng Panginoon. Okay, ang tanong, paano natin malalaman at matitiyak na tayo nga ay tinawag na magpastor?
tulad ng iba pang mga sitwasyon sa buhay ng mananampalataya, kailangan magkatugma ang kanyang mga nararamdaman at ang mga palatandaang nasa kanyang paligid, para makatiyak na siya nga ay tinawag sa pagpapastor. Ay makakatawag o makakaalam sa panloob na katibayan. Kapatid, pakinggan po natin. Internal evidence. Wala pong nakakaalam niyan, mga kapatid, kasi panloob eh. Yung nararanasan mo ngayon, no? Pinag-iisipan mo, no? Ang kanyang mga nararamdaman ay matatawag na panloob na katibayan. Ang mga sinasabi sa kanya ng kanyang kapwa mananampalataya. Meron po ba kayo napapakinggan yan, mga kapatid? Sa'yo, may binabanggit ba ang mga kapatiran? Amen po ba? Baka po kayo ay madalas nilang mabanggit na si ganon, si ganito, no? Si Juan, si Pedro, ay maaaring maging isang pastor. Hallelujah. Ano ang mga halimbawa sa panloob naman po? Panloob, panlabas. Ano po? Kayo lagi ang tinatawag ng mga leader. Si Juan, si Pedro, eto. Yan, pambira. Narinig niyo po ba yan, mga kapatid? Ano ang mga halimbawa ng panloob? External, internal po, na katibayan. Isa sa mga mahalagang katibayan ng pagkatawag ay ang pagkakaroon ng malasakit sa ibang tao. Yan po yung makakitaan niyo po, no? Nagkakaroon siya ng malasakit sa kanyang kapwa mananampalataya. Amen. Pagkakaroon ng taus-pusong pagnanais na sila ay aruguin, gabayan, at bigyan ng pagkaing espiritual. Mayroon ba tayong puso ng isang pastor? Parang po yung habag ng Diyos ibinigay sa atin. Concern tayo po, no? Hindi po tayo pakialamero. Huwag po natin gamitin yung salitang pakialamero. Kung hindi, nagmamalasakit po. Nagmamalasakit sa ating kapwa. Hallelujah. Ilang mga katanungan na maaari nating panghawakan, makatulong upang matiyak natin kung tayo nga ay may pusong pastor. Kapag tayo ay nasa isang lugar o kaya ay kasama ng ilang tao, nakadarama ba tayo ng habag sa kanila? Sapagkat sila'y parang mga tupang walang pastor. Nadarama niyo po ba yun? Kapag kayo ay nakikihalubilo, no, sa mga pagtitipon, no, mix ang tao. Nadarama niyo po ba yun? Kanilang nararanasan habang sa isang kaluluwa ng tao. Masidi ba ang ating pagnanais
sa panahon ng ating mga pagbubulay-bulay at pag-aaral ng kanyang salita. Amen po ba? Hindi po ba yun? Matapos tayong mag-aral ng salita ng ating sa maraming Kristiyano. Amen? Hallelujah. Bunga ng ating mga panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Nagkakaroon ba tayo ng mga Panginoon? At sa mga kaanib nito, katanungang makakatulong sa atin upang higit na maunawaan natin ang tawag ng Diyos. Kapatid, ikaw ba'y tinatawag ng Diyos bilang pastor? Ano naman ang panlabas o halimbawa ng panlabas na katibayan? Pinapatunayan ba ng ibang tao na mayroon at pagtuturo? Upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista at ang iba'y mga pastor at guro. Tunay na naisulat po ang dalawang huling kataga sa aklat ng Diyos bilang pagpapatunay po. Hallelujah. Pastor at guro. Alam niyo po ba ang papel ng pastor? Maging tagapanguna at ituro ang salita ng Panginoon. Bilang guro, kasama po yan, no? Sa wikang Grego at parehong ginagamit sa isang pantukoy lamang. Ipinapahiwatig nito na sa orihinal na kahulugan ay maaaring tumutukoy sa dalawang salitang ito sa iisang bagay lamang. Kung gayon nga, ang pangunahing tungkulin ng pastor ay ang gabayan ang kanyang kawan sa pamamagitan ng tamang pagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos, ang Biblia. Sa pamamagitan ng pagtuturo, nilalayon ng pastor na patibayin ang bawat kaanib o lupon ng iglesia upang sila man ay maglingkod rin sa Diyos. Ang iba't ibang kaparaanan na lalong magpapatatag sa iglesia at sa kanilang relasyon sa Diyos, ito ang pinakalayunin ng pagtuturo ng pastor. Nakikita ba sa atin, sa ating kapwa mananampalataya, lalo-lalo na ng ating mga pinuno na pagtuturo at pagpapaliwanag ng salita ng Diyos? Ang patotoo ng ating mga kaibigang Kristiyano, kapatiran po, pagpapatotoo nila, na mga membro ng Board of Deacon at ng Board of Elders. Yan po nung pinapatupad po yan sa COG Bacoor. Ang lupon po ng mga deacon ng ating iglesia at ang elders, ang mga nakakatanda. O ano pa man, ang inyong tawag sa lupon ng mga pinuno, ang inyong iglesia at ng inyong mga sariling pamilya. Nalalaman po yan ng inyong mga pamilya, mga kapatid. Ano po, ayoko lang po mag-mention ng pangalan. No? Hayaan natin ang Diyos.
ang siya pong kumilos at tumipo kung sino ang karapat-dapat sa kanyang paningin at sa kanyang pandinig. Amen. Okay. Paggawa ng desisyon kung ano nga ang tinatawag ng Diyos na magpastor o hindi. Ang patotoo ng isang sariling pamilya ay angkop lalong-lalo na para sa mga may asawa at itinataguyod na pamilya bagamat isang mabuting adhikain ang magpastor at maglingkod sa Diyos. Ang maling pagbasa at pagkaunawa sa mga palatandaan ng pagkatawag ay madalas na nagbubunga ng problema sa pamilya at sa mga relasyon mag-asawa. O, tignan nyo, no, dapat pala, kung ako po'y tinawag na pastor, kailangan sumangguni ako sa aking pamilya upang lahat po ay napag-uusapan. Kasi nga po may mabigat kang meron siyang mabigat na relasyon na maaring ipatong sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, totoo po yan. Hallelujah. Tandaan natin na walang saysay ang mahusay na pagpapastor. Hindi po tinitingnan ng Diyos ang kahusayan mo. Sa ibang tao, kung bigo naman, bigyan ng direksyon ang kanyang sariling pamilya. Magaling ka nga magpastor, magaling ka mag-preach. Pero kung bigo ka naman sa iyong sambayan, sa iyong pamilya, mga kapatid, napakaraming babalansahin. Titimbangin natin lahat. Amen? Pumapasok tayo sa mabigat na responsibilidad na para bagang ang pagpapastor ay bawal magkasakit. Bawal mag-absent. Tama po ba? Na kailangan nandoon ka lagi sa loob ng iglesia. Hihipuin ng Diyos sa mga oras na ito. Okay. Kung walang panloob na katibayan na tinatawag nga tayo ng Diyos upang magpastor, maaaring nadadala lamang tayo ng ating sariling pakiramdam. Bunsod ng mga sitwasyong kasalukuyan, kinakaharap. Sa kabilang banda, kung walang panlabas na katibayan o walang malinaw na patotoo ang isang tao tungkol dito o tungkol sa atin, maaaring pinipilit lamang natin ang ating sarili sa ministeryong ito. Parehong mahalaga ang dalawa. Ang dalawang ito at kailangan magkatagma. Ang panlabas at panloob na anyo ng isang tao. Hallelujah. Kailangan po magkatugma ang dalawang katibayang ito, panlabas at ang panloob na katibayan upang makatiyak tayo na tinatawag nga tayo ng Diyos upang magpastor at hindi itinutulak lamang ng ibang tao o ng ating sariling ambisyon. Higit sa lahat, pag-isipan, ipanalangin magpapastor
ang iba special na desisyon o desisyon. Kapatid, at maging sa kahuli-hulihang tinawag na apostol ng Diyos, si Pablo. Moises, Abram, at si Pablo. Hindi niyo na po mapapakinggan yun. Pero yun po ay naitala sa Bible. Lang tawag sa iglesia ito. Amen. Ito po napakasigla po ng ating iglesia. Mga kapatid, naitala po yan, no? Sa ating tinatalakay at magpasa hanggang ngayon, no? Kaya tuloy lang tayo, mga kapatid. Okay. Sa ating babalikan. Praise the Lord. Hindi po tunay na kalooban, naaalala niyo po ba yan, no? Ang kalooban ng mga bago may buhay. Ang ating buhay, mga kapatid. Ng bagong taon, no? Bagong taon, bagong buhay. Okay? Sinabi po dyan sa mga talatang yan. Ipakikita po ni Apostol Pablo sa inyo, siya po siya ang magmiministeryo ng mga bagong nilalang na may bagong buhay na nangangailangan ng na tunay na binago ng Diyos ang ating buhay. Sa mga sumusunod na talata, ang mga napalataya, sabi po ni Apostol Pablo, umiwas sa malaswang ni Apostol Pablo. Sa mga walang kabuluhang pag-iisip. Sukatin po natin. Hindi po kami tiyakin natin ang ating kaisipan. Kabuluhang pag-iisip. Makikita niyo po rito, no? Focus lang po tayo. At listen, obey, and follow. Talatang 17. Napalaan po kayo. Christian po ito, mga mananampalataya sa Efeso. Huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ng kanilang iniisip. Matigas ang ulo at puso. Walang kwenta ang kanilang iniisip. Matigas ang ulo at puso. Talatang 18. Sinasabi po ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po, hindi nakikinig. At katigasan ng ulo, kaloob ng Diyos.
maliwanag ang Diyos. Pero tignan Pablo, kapatid ko. Next. Sarado ang kaisipan. Opo, nagsasara. Alawa, dumaan man dito yan, hindi makapasok. Dito po, sa puso, lumalabas kagad, parang nagdaan lang sa kanya. Ang salita ng Panginoon, sarado ang kaisipan. Next, kapatid. At wala silang pangunawa. Wala. Pawang katotohanan po ang salita ng Diyos. Alipin ng kahalayan, namamayani po yan, namamayagpag po yan. Pag makikita niyo po yan. Sa sanlibutan, no? Namamayagpag. Ang salitang kalaswaan. 19. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala silang kahihiyan. Sa totoo lang po, no? Kapal na. Ang kapal na. Alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na kundi kung ano ang nasa kaisipan ng tao, siyang ikinikilos ng ating buong pagkatao. Amen po ba, mga kapatid? Ang isip ang nagpapagalaw sa atin. Hallelujah, Lord. Purihin ang pagkasalita. Na dapat ang mga mananampalataya ay namumuhay sa spiritual na kaloob ng Diyos. Sabi niya sa mga sumusunod na talata, 20, magbago na kayo. Mananampalataya po ito, no? Pag titignan nyo ang kalakaran ng iglesia, hindi natin alam kung saan sila nanggagaling. Amen po ba? Kaya ang salita ng Diyos patuloy at patuloy na nagpapaalala sa atin. Kasama po kaming mga leader. Lahat tayo, magbago na kayo ng kaisipan at ugali, sabi sa talatang 20. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Next. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Katulad ng huwag kang magsisinungaling. Huwag kang mangangalunya. Igalang mo ang iyong ama at ina. Mga katuruan po yan. Maging sa ipinatupad niya po ang mga iba't ibang kautusan ng salita ng Ama. Ninyo tungkol kay Kristo, ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Susunod na talata. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, mga kapatid. Iwan na ninyo. Hubarin natin po, ha. Action po
Hubarin na ninyo ang inyong pagkatao. Tingnan niyo po, yung lumang pagkatao at bagong pagkatao natin, maaring mahawahan ng luma na. Amen? Nahahawahan po. Mga o sa masasamang pagnanasa. Tingnan natin po, wala na pong puwang ito eh. Ito po yung makasalanang ng puwang ng Panginoon. Kapatan sa atin. Kapatan sa atin. Ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na napako at kasamang naipako ang upang hindi na tayong muling magkasala. Amen? Opo, mga kapatid. Isang beses lang po ito na isinakatuparan po ng kanyang anak. Ang mga bagay-bagay na panukala, plano ng Amang nasa langit. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, iwan ninyo ang dating pamumuhay. Kung magulo ang inyong pamumuhay, iwan na ninyo. Ubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Pero magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Amen po ba? Sarap palakpakan po ng ating Diyos. Thank you Lord Thank you po, hindi kakayanin ng bawat isa sa atin kung tayo po ay magsisikap na baguhin ang ating buhay. Ang makakapagpabago lang po ng ating buhay, mga kapatid, walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. Amen. Next. Ilagay natin ang ating sarili sa lumang pagkatao. Tingnan po natin, sukatin po natin, siguro po ito yung panghuli po, Ilagay natin ang ating sarili sa luma nating pagkatao. Ngunit ibilang naman natin, huwag natin kalilimutan yung bagong pagkatao natin. Sabi po sa talatang 24, pagsisinungaling. Kung dati po tayo nagsisinungaling, sinasabi po ng Bible, okay, next. At ang dapat ninyong isuot ay ang inyong bagong pagkatao na nilikha kalarawan ng Diyos at nahahayag sa anong paraan? Sa matuwid at banal na pamumuhay. Amen po ba? Okay Yun po ang pinaka nanais-nais, pinaka-mimiti-miti sang-ayon sa kalarawan ng Diyos nang tayo po ay lalangin ng Diyos. Matuwid at banal na pamumuhay ayon sa kanyang katotohanan. Ayon sa katotohanan. Next, iwasan na ninyo ang magalit. Totoo naman po yan. Pero meron pong sinasabi. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo na kayo'y magkasala. Yan, May nagagalit po, parang parang dinosaur. Buka dito lang apo Umuusok ang ilong Walang awat talaga po. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Sabi ng Apostol Pablo po. Ating apostol, tinawag ng Diyos.
Pero patuloy niya tayong pinag-iingat sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Okay? Meron pong ganun, ha? Parang automatic. Ilan. Oh, totoo po yan, ha? Oh, natatawa kayo, totoo yan, di ba? Okay, next. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. Tingnan niyo po, ha? Sabi diyan, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo sa ating buhay. Next. Huwag nang magnakaw kung ito po yung old na ating pamumuhay, yung luma nating pamumuhay. Tingnan niyo po, kung tayo makati ang kamay, nandurukot, di ba? Namungupit, nagnanakaw. Okay, next. Huwag nang magnakaw. Huwag nang magnakaw. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Okay, hindi ko po sinabi yan. Sinabi po na salita ng Diyos. Ngunit katotohanan po yan, no? Gusto niya talagang baguhin. No? Kung sino man tayo nararito, gusto ng Diyos na baguhin ang isip, ang puso ng isang tao. Hallelujah. Next. Huwag magsalita ng masama. 29a and 31. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Next. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Tingnan niyo po ang salita ng Diyos. Sama ng loob. Ito po. Puot at galit. Mga nakakubli po yan. Tagong-tago po yan sa ating buhay. Ang sabi po ng salita ng Diyos, tanggalin niyo na yan. Okay, makikipaglaban po tayo, ha, mga kapatid. Tayo nasa laman, namumuhay. Namumuhay tayo sa laman, mahina. Lumalakas tayo. Amen po ba? Para tayong nahihimas-masang. Mali pala yung may sama ako ng loob sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Puot at galit. At kapag yan po ay umabot sa inyong ulo, mga kapatid, nangingibabaw yan. Pero lahat tayo meron yan. Amen po ba? O wag natin Huwag mag-umapaw po yan sa ating pagkatao, no? Sama ng loob, puot at galit, huwag na kayong mangbubulyaw, manlalait, mananakit ng damdamin ng kapwa. Mga kapatid. Next. Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Verse 30. At huwag ninyong saktan ang kilos ng Santong Espiritu, sapagkat siya ang tatak. Siya ang tatak, ang salita ng Diyos. Kaya po tanggalin natin yung dumi. Puot, galit, sama ng loob. Tanggalin na po yan. At hayaan niyo po siya ang maghari sa ating buhay. Sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng panahon. Ang bagong pagkatao. Ngunit, ibilang natin ito. Dito po ako magsasara sa talatang 25. Amen. Magsabi ng katotohanan. Kung tayo po sa 10 salita na ating binitiwan, may isa pang tumama. Okay, tingnan niyo po. Magsabi ng katotohanan, okay. Talatang 25, kapatid.
Dahil dito itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa. Sapagkat tayo bahagi ng iisang kapatid ang salita ng Panginoon. Tayo po tayong lahat. Okay, sa Friday po Friday night. Purihin ang Diyos, no? Na mga nagsisidalo sa pang-Biyernes na panambahan natin. Kaya po ako ay nananawagan sa inyo, mga kapatid, na tayo po ay makiisa, no? Sa ating weekend worship service every Friday, 7:30 in the evening. Ang Diyos po magpala at ang mga awit. Siya pong pamunahin natin. Awitan po natin ng mga awiting pasasalamat ang ating Diyos na buhay. Amen. Muli po ating palakpakan pagkat ang Diyos natin ay nakakabuti. Thanks to thee, oh Lord, among the people, I will sing among the nations, for thy steadfast love is great to the heavens, and thy faithfulness to the clouds. Exalted, O God, above the let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Among the people, I will sing praises to thee among the nations. For the steadfast love is great to the heavens, and thy faithfulness to the sky. Exalted,
Let the glory be over all the Tayo po ay magsara sa panalangin. Aming Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa isang matagumpay na worship service na aming natapos ngayong araw. Salamat Ama sa pagkakataon na kami ay muling nagtipon bilang iyong mga anak upang sumamba, magpuri at nakinig sa iyong banal na salita. Sa ganitong panahon, muli mo kaming pinaalalahanan na meron kaming Diyos na tunay na mapagmahal. Diyos na tapat sa kanyang mga pangako at Diyos na handang magpatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa bawat isa na ginamit mo upang maging bahagi ng pagsamba na ito. Napatuloy mong ginamit upang ipahayag ang iyong salita ng may karunungan, tapang at pag-ibig. Patuloy mo po silang ingatan, maging ang aming Senior Pastor Dante Peña. Palakasin ang kanilang katawan at punuin ang kanilang puso ng kagalakan sa paglilingkod sa inyo. Salamat din po sa aming worship team na buong pusong naglilingkod upang ihatid kami sa iyong presensya sa pamamagitan ng pag-awit at pagpuri. Pagpalain mo sila, Panginoon, at patuloy mong gamitin ang kanilang mga talento para sa iyong kalwalhatian. Salamat din po, Ama, sa lahat ng bumubuo ng ministeryo, sa mga leaders, ushers, multimedia, Sunday school teachers, at sa bawat kamay na naglingkod, sa likod man o sa harapan, na naging bahagi upang maging maayos at matagumpay ang aming worship service. Ikaw po ang patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin. Ama, naway ang mga salitang aming narinig ngayon ay manatili sa aming puso at magbunga sa aming buhay araw-araw. Tulungan mo po kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Tulungan mo kami na hindi lamang maging hearers ng iyong salita, kundi ito ay makikita sa aming mga gawa. Bigyan mo kami ng lakas ng loob to step in our faith, to move forward, at tunay na sumunod kay Jesus sa araw-araw ng aming buhay. Nawa ang aming narinig ay makita sa aming mga gawa at sa paraan ng aming pamumuhay. Salamat, Panginoon, ito ang aming dalangin na may papuri, pasasalamat at kalwalhatian sa iyong aming Ama, Yeshua. Amen. Tapos na po ang ating parambahan sa araw na ito. At humayo tayo sang-ayon sa dakilang pamumuhay ng naisin ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ang siyang sumapuso ng bawat isa. God bless you po in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. God bless you po.